sobrang hirap mag-Bruno ngayon. Kapag yan sa Harris, na may Angela, even Hayabusa. Pag mag-dash in ka pa, agad lagi, pasok ang Avatar ng Guardian. So, ang hirap. So, it's gonna be Moscow this time around for Coach Sasa and the rest of the FYG. And oh my God! Sisi! Angela Sisi pa. Tapos, it's a winning matchup against the Hilda. Yes. Most likely baka makita na natin siya dito mag-purify na lang para hindi siya masipa nung show. And Ganda! ang kinagandahan pa dito is winning lane din yung Harith over the Moscow. I mean, yung matchup na yan, it's generally the Harith being the aggressor in the lane. Pero pagdating mo ng mid to late game, dun mo mararamdaman yung lamang ng Moscow. Pero that's the late game. So, yung tempo dito ng Nightmare Esports napakaganda kasi yung pinag-usapan nga natin kanina, pwedeng butasan ng hanapan ng butas sa Nightmare Esports dito yung gold lane ng DFYG. Yeah. Ang isang magandang bagay lang sa lineup dito ng DFYG is yung Hilda tsaka Joe. If piliin nila na hindi mo na mag-start sa lane, pwede nilang puntahan yung jungle kasi ng Hayabusa. That is if mali yung start ng Hayabusa. Parang guguluhin lang nila, no? Para yung supposedly pwedeng snowball effect for this Hayabusa ay ma-counter nila. Now, if you look at the lineup, by the way, ng side ng Nightmare Esports, nag-double down din sila dun sa magic damage. Ay, grabe naman, ayaw nilang mahuli din. Kung ikaw ngayon si Pisho, sino ang tatargetin ko? Kami on the Purify, Soso on the Purify, even Ober on the Purify. Wala. Kasi kung si Jasmine, pwede siyang mag-taunt, di ba? If ever. Ang ganda-ganda nung ganda ng ginawa dito ni Coach Exxon in Nightmare Esports. Yeah. On paper, maganda yung track talaga ng Nightmare Esports. Pero di ako kailangan talaga maharap nila yung team sa gold lane pero napapurify na rin yung soul. Napasobra sila ng aggression doon. Could have just waited for, the Hayabusa to get level 4 kasi nakuha naman nila yung with Little Wanderer and na-punish pa sila doon. And that's a kill going and to kill VJ. Ayan na yung sinasabi mo kanina. For picture ni even yung Hilda, manggugulan na lang muna. So very different kayo ng rotation from KLVJ. Hence, DFYG medyo lumalamang. Although si Zeda ay sasalubungin dito nila Jasmine. But we have to go back doon sa death ni Soso, by the way, because that is a very crucial one. So hindi agad siya magle-level 4 pagdating doon sa may turtle, which is probably very needed. Pero pwede din naman na hindi kasi mag-contest agad yung Nightmare Esports sa turtle. Yep. Ito yung sinasabi ko kanina, yung maling start ng Hayabusa. He ended up going to the... Level 3 pa lang siya, oh. Kasi yun nga, level 2 pa lang. Nag-start siya ng orange. She started on the Hilda side. Ang problema, hinarangan nila Pixu dito yung bot side. So hindi rin makapunta sa kabilang side dito tayo sa na level 4. And kinuha ni Zed yung mga green doon sa top lane kasi yan yung green na hindi mo na makukuha. So dahil na-delay dito si Too Easy for Lexi, medyo mahaba explanation na yun pero ang gusto ko lang naman sabihin, hindi kasi niya makuha yung pang level 4 na green niya. Oo, kaya tingnan nyo, parang kinigib na lang din. But now for DFYG, hindi na stinart agad kasi if ever na tumuloy si Lexi dun sa may turtle, level 4 sila palehas. So nagpa-level 5 na lang muna para mas nataas yung kanyang retribution. Now merong, I think, information yung side ng DFYG na wala yung Hayabusa. So nag-ahabol ngayon yung Nightmare Esports, specifically Too Easy for Lexi to be on par in terms of level or to be near and close to that level of Zed. Oo. Pero itong delay na to malaking factor to honestly for Nightmare Esports. Kasi dapat pwede na silang kumili na yan Yes, hindi siya yung pwedeng iba by the way mo lang. Kasi ngayon yung Moscow, medyo nag-i-enjoy siya sa lane na walang dumadalaw. Kahit pa sabihin din natin may level 4 na si Kami dito, as long as may nangyayari sa kabilang side ng mapa, and 1v1 si Harry at Moscow, he's gonna be fine. Kasi may Spear of Destruction, lagi may +1 advantage dito ang DFYG. Oh, tsaka kasi parang pag mag-defensive item dito yung side ng DFYG, magkaroon na sila ng magic damage! Or magic defense, wait lang, si Easy Paul. Teach ko pala, tuloy. Umabit yung shadow ni Too Easy for Lexi, pero the kick was there and alongside the Spear of Misery. Tinamaan dito yung Hayabusa, so the Hayabusa went down. Pero ito yung Harry at pati na rin yung Angela combo ni Kami at pati na rin ni Sosul. Pero humahabol pa rito sila Jasmine. Pero makukuha nila yung kill dito kay Kami. Si Harry goes down. Tumaron si Jasmine pabalik. KLVJ joining the fight here for DFYG. Mala M2. Join the fight! Fight for a love! Ito, fighting first life si Oper dun sa may middle lane. Pero gagamit nga lang ng kanyang curtain call.
And for the players of DFYG, yun naman yung strength na ginagawa nila. Alam nila na mabilis yung mga players nila, mga heroes nila. So why not? Sama ako. Even kaya VJ, tinakbo niya from top. Doon sa may Oo. bottom lane or kung galing man siya middle lane, kaya ko na to. Tatakbuhin ko lang yan. Hilda rin kasi, may movement speed. Pero to si Long, napagamit na ng flicker, forced out the battle spell onto the Moscow, pero ginamit din naman yung Zaman Force. Pag-recall naman si Long dito, 15 seconds before the turtle spawn. And ang ganda ng river control na hawak dito ng DFYG. Talagang hindi nila binibigyan ng options dito yung Nightmare Esports. Even sa gank, sa gold lane kanina, kasi parang masyadong pilit. And then napahawak pa si Too Easy for Lexi tsaka si Kami. Pero still, hindi natin pwede malitin dito yung value ng Angela. Knock up, napapatay nila yung sasabihin ko pala sana yung value ng Angela, pero napatay nila Jasmine. Forced to use the Avatar Guardian palayo, pero Too Easy for Lexi, the kick was there. Wala kay Pixu and the high post goes down. Kami, muntik na mamatay. And sumunod na rito si Jasmine as DFYG takes down 3 heroes in the middle lane. Grabe, 6-1 para sa ating laban ng even middle lane. Si Oper ay nasa-zone out na rin dito ng DFYG. Probably kukuha ng turret dito sa may gitna, tapos kukuha din ng turtle ang DFYG. Pwede bang makasira ng torre actually sa may bottom lane doon si Yelong. So again, ito yung naging maganda for DFYG. Alam nila yung snowball potential ni Too Easy for Lexi. Tigilan natin! Heal the show! Habang ngayon, pinipigilan pa rin nila at KLPJ talaga aggressive na. Revitalize lang yung Hilda. Sinalo niya lahat. Then, forcing out the shadow here. Napili na bumalik dito si Easy for Lexi, pero makukuha din nila yung Hilda kill. Ito na yung Angela Sisi. Andito na yung mga yoyos mula dito kay Oper, pero makakapag-backaway pa rin naman si E1 at pati na rin si Pixu. And even though malaki yung na-delay dito for the side of Nightmare Esports, hindi nila lang nakuha yung tempo ng early game. Malakas pa rin naman yung heroes nila kapag kinubuhan talaga ng Angela. Kaya kung ikaw siguro yung DFYG, habang lamang ka pa ngayon, gusto mo makuha na lahat ng mga turrets para mapalit na yung mapa dito ni Too Easy for Lexi. Kasi if not, talaga may clear lang siya ng lanes sa may pwedeng mag-top actually. Or kaya puntahan na lang niya lagi yung Moscow, tulungan niya dito yung Harit. So sabay sila ni Kami na natataba. So again for DFYG, palitin yung mapa para hindi makapag-jungle dito si Too Easy for Lexi. But definitely, DFYG, maganda yung nagiging positioning dito ni Pichu and even ni KLVJ. Maganda pa rin naman yung hawak na tempo dito ng DFYG kasi even if umabot tayo sa late game, meron pa naman sila ng Moscow. It's just that medyo equal yung playing field. Kasi usually, if you're the Moscow versus Harit, parang okay lang umabot talaga ng late game. You actually want that. But for this game, hindi din ganun ka-ligtas yung game dito. For DFYG, pero nung tinamaan ng pure destruction na magamit ng Shadow Blade dito, si Too Easy for Lexi. And tumanin pa yung Angela and they both go down in Nightmare Esports. Sabi ko lang, na okay sana yung kanilang late game dahil may hawak silang Angela, pero ngayon binibilisan na ng DFYG. Gusto na nilang makuha yung late game nila. Naramdaman nila dito, teka lang, parang delikado tayo later on Kapag nagkaroon ng item kasi even na Oper, pwede siyang dumiretso against Long. Pero ito sasalubungin si Oper dun sa may bottom lane. Unawas-iwas lang ni KLBJ. That's gonna be a kill again for DFYG. Tapos diretso pang pwedeng kumuha ng objective. So Nightmare Esports, a bit struggling kung paano magka-counter engage against DFYG kasi hindi siya yung tipong magka-counter ka na biglaan Ito kasi pinipilit ka na, teamfight tayo, tara na. Kasi lamang yung DFYG. Parang in terms of momentum, mas maaga talaga makukuha ng DFYG yung kanilang late game. Yung kanilang mga scaling heroes ay nagpa-pop off na. Spirit Destruction onto the top lane, di na tama. Naka-ready yung Angela dito kay Pixu collecting, dodging the knock-up from properly show, but the Pixu is there. And Pixu once again sets up another kill on to the Hayabusa and Nightmare Esports. Nawawalan na sila ng options dito. Nararamdaman na natin yung sakit ni Long. Ito si Long, meron ka ng corrosion, meron pa pang golden stuff. So kung attack speed lang din ay nandoon na talaga, meron pang slow against the players of Nightmare Esports. Super Soul naman, naka-flask pa lang siya. Next na item is yung fleeting time. So kung ikaw yung Nightmare Esports, kailangan sobrang ganda ng mga pagpasok or lahat ng hard card. Wait lang, may nasipa! Pixu with a kick on to the Harin. May babagsak na rito si Kami for Lexi. Ginamit na rin yung Aray! pero Oper, tutumba. Hindi pa ganun kataas ang kanyang sustain as the damage
both from KelVJ and Zed was enough to take down the CC. And grabe dito si Pikachu. Sabi niya, malupit ka mag-choke kanina ng game number 2. Ako din, malupit din ako mag-choke. Oo, pinakitaan din ng mga sipa moves and yung ginawa pa ni KelVJ, wala na buhay yung minion, pero meron pang added na defense yung inhibitor turret. So siya muna yung nag-take ng damage ng turret para pag tumaan, puputok Oo. yung top lane. So smart move again, it's all about the small things. Sa lahat ng bagay, small things talaga ang magiging maganda pa nagpatong-patong. Oo. Ganito kaaga yung late game ng DFYG. Yep. 8:54, may marks ng Grabe. Trinity na. Suspendo na yung corrosion, the DHS Sakit. at the Golden Staff. 8 minutes, 54 seconds before the Holy Crystal from Kami comes out. So talagang in terms of damage output, ready na dito ang DFYG. Medyo madaya din kasi yung nila, mga hero nila, no, yung mga bruskong washing. Dalawa yan eh. Hilda tsaka Oo. Hilda tsaka Suyu, washing lahat yan eh. Yung kay KelVJ, yung Hilda, parang nagdadabog na yun. Hindi, ayoko na. Washing, mabagal na washing. Washing, tapos may kaltok sa dulo. Oo. Tagal mo, parang ganun. Madali. Tagal mo, ganyan. Ito, mabilis na makukuha ng side ng DFYG yung Lord. So that is gonna be the first Lord of the game. Probably dadaan this way top lane ng Nightmare Esports. Nightmare Esports still at 2 kills. Struggling really Yeah. against DFYG. Kasi level 15 si Zed, 406. Oo. Tapos si Lexi ay level 12. So aside from damage sa retribution, yung mga levels kasi guys, alam naman natin yung tumataas din yung damage, yung cooldown ng mga skills. It comes with your corresponding level na rin also. So ibig sabihin for DFYG, may nasa cup na sila, yung Nightmare Esports, wala pang cup, Oo. syempre. Wala. The jokes aside, kung damage at damage lang rin, magkaibang magkaiba. Malayong agwat. Oo, Oya Lam. It's very long. Oo, Oya Lam yan. Layang tol. Speaking about long, ito si Long, the long distance marksman. Ayun, sobrang long distance tao rin tinatas yung tinitira niya. Tinamaan ko itong easy for Lexi. E ngayon yung Lord, nasa loob na ng base ng Nightmare Esports. Tumutulak lang ng Torre. Si Long, objective gaming. Objective man siya, pero picture with a kick! So too easy for Lexi with a flicker. Sumunod na rito si Kami, pinabagsak siya ng Hilda. Then, Jasmine with the sustain, hindi enough yun. Oper with the Angela. Ayun na nga, pinasok na nga ni Long. And tatapusin na to ng DFYG as they take game number 3 from Nightmare Esports.